Hi everyone! Welcome back! Today, magsisimula tayo sa unang topic sa ating research mini-series. Paano ba i-graph ang scores gamit ang bell curve distribution? Kung ready ka na, let's dive in. Topic 1. Paano i-graph ang score sa bell curve distribution? Una, ano nga ba ang bell curve? Ito yung graph na parang simboryo, normal distribution kung saan karamihan ng scores ay nasa gitna, habang konti lang ang sobrang taas o sobrang baba. Step 1. Kolektahin mo muna ang scores test, quiz result o kahit survey ratings. Step 2. Compute the mean or average at standard deviation or gaano kalaki ang spread ng scores. Ang mean ang magiging center. Ang standard deviation naman ang magpapakita kung gaano kalayo-layo ang scores. Step 3. Gumamit ng software. Pwede ka sa Excel, Google Sheets, Jamovi o SPSS. Sa Excel, gamitin mo ang NormDis, Foundation o Bell Curve template. Sa Google Sheet, similar din, meron ding NormDis. Sa Jamovi, pwede kang mag-plot ng histogram at i-overlay ang normal curve. Step 4. I-plot mo ang scores. Make a histogram or line chart. Then overlay the bell curve. Once makita mo na yung curve, mas madali nang makita kung karamihan ba ay average, mais-ko ba, or mas maraming mataas kaysa mababa, o balance siya. Kapag kumpleto na, you now have a clear visual ng distribution. Yan. That's how you graph scores using a bell curve distribution. Straightforward, pero super useful para makita ang overall performance. Next topic natin will be Jamovi analysis. So stay tuned.